Ano? Gustong iurong ng groom yung wedding? Sigaw ni Amara. Bakit daw po? Anong meron? Sa totoo lang, wala rin akong ideya. Pero as far as I know, ayaw magpakasal ng anak nila dahil ayaw niya pang maging tatay. Sagot ni Donnie habang minamasaya ang kanyang noo. Sino bang nagsabing gagawa kami ng baby? Mabilis na nagtaka si Maria at Donnie noong marinig nilang sinabi ni Amara. Anong sabi mo? Tanong ni Maria, sabay upo sa isang sofa. Agad na nalaki ang mga mata ni Shara at saka mabilis na natawa. Sino bang nagsabing gagawa ng baby sina ate? Nauutal na wika ni Amara. Ano bang akala niyong sinabi ko? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, sumama si Amara sa kanilang ina at kapatid para maghanap ng gown sa nalalapit na kasal ni Shara. Ngunit ang hindi alam ng kanilang inay, si Amara palang magpapakasal at hindi ang ate nitong si Shara. Chapter 3. Maghanap na kayo ng table natin at ako nang o-order. Pagprepresenta ng kanilang ina. Naglakad ang dalawang magkapatid patungo sa loob ng isang fast food chain. Naghanap sila ng pwedeng maupuan. At nang noong makakita sila ng isang table, ay mabilis silang umupo sa mga bakanting upuan nito. Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Shara sa kanyang kapatid na kasalukuyang nagsuscroll sa cellphone. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Maikling sagot ni Amara. As long as okay naman yung lalaki, walang problema doon. Paano ba natin masasabi na okay yung lalaki? Tanong ni Shara. Anong pamantayan mo para makonsider siya na okay? Kapag hindi niya ako pinapakailaman sa mga desisyon ko sa buhay. At saka kapag ginagalang niya yung privacy ko. After all, alam din naman niya siguro na arranged marriage lang ito, hindi ba? Sagot ni Amara. Well, I'd be lying if I told you na hindi ako natatakot. Of course, I am really afraid. Dahil unang-una, baka itakwil ako ng mga magulang natin kapag nalaman nilang pinagtatakpan ko yung relasyong meron kayo ni Jake. But of course, mahal kita ate, kaya I would take bullets for you. That's really sweet. Nakangising bulong ni Shara. I am really grateful at ikaw ang naging kapatid ko. I am too. I am really happy na I have you as my ate. Tugon ni Amara sabay hawak sa kamay ng kanyang ate. I will always be thankful for your existence. Oh, mukhang nag-heart-to-heart session kayo ah. Anong meron? Nakangising wika ng kanilang ina na may hawak na tray na kakarating lang. May tray pang kukunin doon sa counter. Kunin nyo na roon. Number 34 tayo. Mabilis na tumango ang magkapatid at saka nagtungo sa may counter upang kunin ang dalawa pang tray. Masaya nilang pinagsalo ng mga pasta na in-order ng kanilang ina at naisipan nilang bilhan na lang ang kanilang ama ng pasalubong dahil napakarami nitong ginagawa na paperwork. Habang naglalakad patungo sa kanilang van, ay biglang naramdaman ni Amara ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nung chinek niya ito, ay labis siyang nagtaka kung bakit tumatawag ang kanyang kaibigan na si Via. Wait ma, sagutin ko lang ito. Paalam ni Amara sabay pindot sa kanyang cellphone. Diretso ka na lang sa van ha? Paalala ni Shara sa kanyang kapatid bago magpatuloy sa paglalakad kasamang kanilang ina. Tumango si Amara at saka inilipat ang kanyang cellphone sa kaliwang tenga. Hello Via? Mom, nasan ka? Pansin ni Amara na may kakaiba sa boses ng dalaga. Kaya agad siyang napakunot noo. Anong nangyari? Bakit parang kakaiba yung boses mo ngayon? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ni Amara. Nasa police station ako. May nanghablot kasi ng wallet ko tapos tinutukan ako ng kutsilyo. Sagot ni Via. Okay lang ba kung puntahan mo ako ngayon? Abay, oo naman. Nasang station ka ba? E-text mo sa akin at pupunta agad ako dyan. Wika ni Amara. Teka, nasa na yung suspect? Nahuli siya ng mga pulis actually. Buti na lang malapit ako sa police station nung nangyari yung kaganapang iyon. Dahil kung hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Halata pa rin ni Amarang panginginig sa boses ng kaibigan. At hindi niya ito masisisi.
Sino bang hindi kakabahan sa ganung pangyayari? O siya, text mo sa akin ha. Pupunta na agad Hindi natapos sa pagsasalita si Amara dahil aksidente siyang natalisod sa isang batong nakaharang sa daan. Nung alam niyang babagsak na siya sa lupa, laking gulat niya noong may humawak ng kanyang kamay. Noong sumulyap siya sa taong humawak sa kanyang palad, ay meron itong nakakasilaw na kagwapuhan. Dahilan para manliit ang mga mata ni Amara. Teka, parang kilala ko ito Tanong ni Amara sa sarili. Inalalayan siya ng binata upang makatayo at agad siyang nagpasalamat. Walang anuman. Malamig na tugon ng binata. Sa susunod, tumingin ka ng maigi sa daanan. Habang pinagmamasdan niyang maglakad palayo ang binata, ay hindi napigilan ni Amara ang mapangiti. Doon lamang niya napagtanto na ito rin ang binatang nakita nila sa sinihan. Akalain mo iyon? Pinagtatagpo talaga tayo ng tadhana. Bulong ni Amara. Napagdesisyon na ng dalaga na magtungo sa kanilang van sa may parking lot. Ngunit bigla siyang napakapas sa kanyang bulsa. Nasaan yung cellphone ko? Tanong ni Amara sa sarili. Noong siya'y lumingon, nakita niya ang kanyang cellphone na may basag sa tabi ng isang bato. Pinulot ni Amara ang kanyang cellphone at laking gulat niya noong mapansing basag na ang screen nito. Kumamalasin nga naman. Bulong ni Amara sa sarili. Via! Nung marinig ni Via ang boses ng kanyang kaibigang si Amara, ay hindi niya napigilang umaluha habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kaibigan. Mahigpit silang nagyakapan at ramdam na ramdam ni Amara ang takot ng kaibigan, lalo na noong marinig niyang mahinang paghikbi nito. Shh! You are fine. You are finally safe, okay? Bulong ni Amara habang tinapik ang likod ng kaibigan. Na-chat mo na ba sila tito regarding this? Hindi pa. I know they will panic. That's why I decided na ikaw munang i-inform. Sagot ni Via. I am so scared talaga. I thought I was gonna die. I know. But you are safe, right? Magkasama tayo. Wika ni Amara, sabay hiwalay sa pagkakayakap. We are okay. You are breathing fine. By the way, nasaan na yung lalaking nagtutok ng kutsilyo sa iyo? Don't bother. Hawak na siya ng mga pulis. Sa ngayon, I just really want to eat dahil gutom na ako. Tugon ni Via sabay ayos ng kanyang buhok. So, saan tayo kakain? Nagtungo ang dalawang magkaibigan patungo sa isang kilalang fast food chain. Dahil kakatapos lang kumain ni Amara, ay napagdesisyon niya na umorder na lamang ng burger. Sa susunod, magdala ka ng pang self-defense. Panimula ni Amara. Naku talaga. At saka huwag ka na rin lumabas ng mag-isa dahil delikado. Noted. Maikling sagot ni Via sabay kain ng pritong manok. By the way, sa Friday na yung birthday mo Anong balak mo? Well, the thing is, mas kabado pa ako sa mangyayari after my birthday. Natatawang sagot ni Amara sabay kagat sa kanyang burger. What will happen ba? May presentation ka ba sa school after your birthday? Are you going to take an exam? Tanong ni Via sabay inom ng tubig. I am pretty sure you will pass naman. Ikaw pa ba? Well, ikakasal ako sa Saturday. Bulong ni Amara. Sa sobrang gulat ni Via, ay halos mabugay niya sa kaharap na dalaga ang tubig na nasa bunganga niya. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Via. What are you talking about? Kasal? Are you messing with my mind right now? Honey, kung magbibiro ako, hindi ganito yung gagawin kong joke. Wika ni Amara sabay ikot ng kanyang mga mata. Yung ate ko talaga dapat ang ikakasal. But I told her na ako ang lilitaw sa kasal. Ha? So like, hindi aattend ang kasal ang ate mo? Wait, alam ba yan nila tito? Tanong ni Via sabay kuha ng tissue. Of course not. If alam ito nila mama, paniguradong lagot si ate. At baka mag-grounded ako ng 1 taon. Nakangising sagot ni Amara. I mean, come on. They will definitely be mad kapag akong nag-show up sa kasal ni ate instead of her. Pero after all, dahil nga mahal ko yung ate ko, ako magsasab sa kanya. Alam mo, minsan talaga nawiwerdohan ako sa inyong mga mayayaman. Bakit pa kayo nag-arrange marriage kung pwede naman kayong maging mag-business partners nang hindi sinaset up yung mga anak? Umiiling na bulong ni Via. You know, I just found it odd.
Sila bang nag-initiate na ipakasal ang ate mo? Oo, silang nag-initiate. Alam mo kung bakit? Sagot ni Amara. Dahil napaka-well-rounded at napakagaling ni ate sa napakaraming bagay. Iniisip nila na bagay yung anak nila sa kanya dahil pareha silang magaling at talented. Oh, so they want her because she's great in many things. Para ano? May ibida sila sa mga reunions? Tanong ni Via sabay subo ng kanin. Hay nako, tapos you are telling me na ikaw ang pupunta ng kasal instead of her. Imagine the chows. My ate is already in relationship with someone else for 2 years. Hindi niya pa pinaalam kina mama. Bulong ni Amara. I know how my ate loves him. Like, I am pretty sure they would rather die beside each other kaysa maghiwalay sila. Pero bakit hindi mo nalang sabihin sa mga magulang niyo na your ate is dating someone else? Na she is happy with someone else? Tugon ni Via sabay bukas ng gravy. I mean, okay naman yung mga family mo, di ba? Hindi mayaman si Jake. Mabilis na sagot ni Amara. Well, sige sabihin na lang natin na okay si na mama at papa kay Jake. Pero alam naming dalawa ni ate na magiging mainit ang mga mata sa amin ng mga kamag-anak at kakilala namin. People pleaser sila mama at papa. Kaya sa tingin ko, malabong tanggapin nila si Jake kahit okay sila rito. Wait, subalak magdanan ng dalawa sa araw ng kasal mo? Tanong ni Via. Sigurado ba kayo sa balak ninyo? Paano kung biglang himatayin yung parents niyo? Isinama ko si Jake sa 18 roses ko. Bali tataka sila ni ate sa araw ng birthday ko. Tugon ni Amara sabay inom ng iced tea. Bahala na. Whatever happens, happens. I am really wishing for the success of your plan. Buntong hininga ni Via. I can't believe na darating ang araw na magpapakasal ka at a young age. Don't worry, I think magiging kasal lang naman kami sa papel. So hindi naman talaga totally maapektuhan yung pamumuhay ko. By the way, nakita mo na ba ang itsura ng lalaking papakasalan mo? Tanong ni Via. Mabilis na umili ang kaharap niyang dalaga, dahilan para mapahawak sa bunganga si Via. What? You are literally going to marry someone na hindi mo pa nakikita? Seriously? Sigaw ni Via. Oh, come on. That is so messed up. Paano pala kung masamang tao yung papakasalan mo? At paano kung mabait naman? Tanong ni Amara. Alam mo, pareho kayo ni ate. Masyado yung iniisip yung mga nega. At the first place, hindi naman makikipagsundo si na mama at papa sa isang sketchy na family. And besides, si papang may utang sa kanila. That's the point, bestie. Wika ni Via. Kayong may utang sa kanila, which means they have the upper hand. Paano kung hindi kanya taratuhin ng tama? Oh, come on, Via. Wala ka bang tiwala sa aking skills? Marami na akong napaibig gamit ang gandang meron ako, no? Pagyayabang ni Amara. And trust me, I will never ever let a guy take me down. I know my worth, okay? Okay, I trust you. Sambit ni Via. Just be careful, okay? Nagbigay lamang ng masiglang ngiti si Amara bago tuluyang tumango. O ate, ba't ka napatawag? Tanong ni Amara sa kanyang kapatid. Maya-maya maglalakad na ako papunta sa classroom namin. Anong problema? Kasalukuyang nakaupo sa bench si Amara at hinintay niyang mag-2:00 ng hapon bago tumungo sa susunod niyang klase. Tinawagan ako ni Mama. Kailangan daw nating pumunta sa office ni Papa ngayon na. Seryosong wika ni Shara sa kabilang linya. Wala akong ideya kung bakit. Pero ang hula ko, balak mag-back out ng groom. Ano? Wait, bakit ganyan ang naging conclusion mo? May nangyari ba? Tanong ni Amara sabay suot ng kanyang backpack. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Shara. Hindi na natin kailangang pilitin ang sarili natin na magpakasal sa taong hindi naman natin kilala. Tumingin muna si Amara sa kanyang paligid at saka nagwika. Ate, pwedeng makulong si Papa kapag nagkataon. Gusto mo ba siyang makitang nabubulok sa kulungan? Gagawan natin yan ng paraan. After all, speculation ko lang naman iyon dahil narinig ko ang usapan ni na Mama kagabi. Sagot ni Shara. Anyways, pupunta na ako sa office. See you there. Mabilis na bumangon si Amara sa pagkakaupo at saka dumiretso sa labas ng kanilang school
upang maghintay ng jeep. Kung iti-text niya pa ang kanilang driver, ay baka abutan pa ito ng siyam-siyam. Ano? Gustong iurong ng groom yung wedding? Sigaw ni Amara. Bakit daw po, anong meron? Sa totoo lang, wala rin akong ideya. Pero as far as I know, ayaw magpakasal ng anak nila dahil ayaw niyang maging tatay. Sagot ni Donnie habang minamasay ang kanyang noo. Sino bang nagsabing gagawa kami ng baby? Mabilis na nagtaka sina Maria at Donnie nung marinig nilang sinabi ni Amara. Anong sabi mo? Tanong ni Maria, sabay upo sa isang sofa. Agad na nalaki ang mga mata ni Shara at saka mabilis na natawa. Haha, sino bang nagsabing gagawa ng baby sina ate? Nauutal na wika ni Amara. Ano bang akala niyong sinabi ko? Anyways, alam naman niya siguro na magiging kasalan kami sa papers, hindi ba? Pag-iiba ni Shara ng usapan. So, anong winaworry niya? Agad na inabutan ni Shara ang kanyang kapatid ng isang baso ng juice upang kumalma. Dahil kitang-kita ni Shara sa itsura nito na kanina pa ito kinakabahan. Siguro nape-pressure siya dahil last time na nag-meeting kami, nag-expect daw sila na magkaroon ng apo next year. Matapos itong sambitin ni Donnie, ay halos mabuga ni Amara ang kanyang iniinom na juice. Oh, okay ka lang ba? Tanong ni Maria sa kanyang anak, sabay abot ng tissue. Dahan-dahan lang kasi sa pag-inom ng juice. Hindi ako handang makitang maging ina si ate. Sambit ni Amara habang inuubo. Alam ko naman iyon, syempre. After all, hindi madali ang magsilang ng isang tao sa mundong ito. Kailangan talaga prepared yung couple. Wika ni Donnie. Kasi after all, kawawa yung magiging bata in case things don't work. Dahan-dahang napatango si Amara at Shara bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanilang magulang. Wala silang sinabi kung kailan yung possible date, pero mas okay na lang siguro na prepared tayo. Buntong hininga ni Donnie. Pero I am doing extra hard work para kung sakali na i-cancel nila ang arranged marriage, ay may natabi akong pera bilang pambayad sa utang. Thank you, Papa. Bulong ni Shara. Nagbigay ng matamis na ngiti ang kanilang ama at saka nagwika. I am sorry, naipit pa kayo sa ganitong sitwasyon. Lumapit si Shara sa kanyang ama upang yakapin ito at maya-mayay napagdesisyon na rin ni Amara at Mariang sumali sa yakapan nila. Psst! Mabilis na napalingon si Shara nung marinig niyang may sumisitsit sa kanya. Sa isang dako ng kusina ay nakita niya ang kanyang kapatid na may hawak na tinapay at nakatingin sa kanya. Para kang magnanakaw dyan sa ginagawa mo. Natatawang sambit ni Shara, sabay lakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Anong oras na? Ba't gising ka pa? Inalok ni Amara ang kanyang kapatid ng isang tinapay na may palaman na peanut butter. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ng kanyang ate at saka kumagat dito. So, tuloy ba yung pagtakas niyo sa birthday ko? Bulong ni Amara. Mamove daw yung kasal, hindi ba? Napabuntong hininga si Shara at saka sumandal sa kanilang ref. Ano sa tingin mo? Tanong ni Shara sa kanyang kapatid. Pakiramdam ko kasi parang hindi naman tama na bigla na lang kong aalis. Mahal ko sina mama at alam kong masasaktan ko sila sa gagawin ko. Eh di bumalik ka na lang pagkatapos ng kasal? Sagot ni Amara. Wala namang problema roon, hindi ba? Sa totoo lang, natatakot ako sa maaring sabihin ng ibang tao sa akin. Wika ni Shara, sabay lakad patungo sa kanilang bintana upang ibaba ang kortina. Kasi syempre, alam mo naman kung paano ako i-perceive ng taong kakilala nila Papa. Kahit ngayon lang, unahin mo muna yung sarili mo. Bulong ni Amara, sabay bukas ng kanilang refrigerator upang kumuha ng isang pitsil ng tubig. Hindi ba't ikaw na nga ang nagsabi sa buong buhay mo? Lagi mo na lang sinusunod ang mama at papa at mga tao sa paligid natin? Oo, pero hindi ko maiwasang mapaisip kasi bakit parang mali ang unahin ko yung sarili ko. Hindi napigilan ni Amara ang manlambot nung sabihin ito ng kanyang kapatid. Bakit parang mali na unahin ko yung magpapasaya sa akin? Normal lang iyan ate, kasi buong buhay mo, lagi mo iniisip yung sasabihin ng mga tao sa'yo. Nakangising sambit ni Amara. Kaya pakiramdam mo na parang mali yung pag-una mo sa sarili mo. Sa tingin mo? Nakangising tanong ni Shara. Siguro,
Kaya ganun na lang ang pagtarato ko sa sarili ko. Don't worry ate, nandito naman ako lagi. Hindi ka nag-iisa, okay? Sagot ni Amara, sabay patong ng kanyang palad sa balikat ni Shara. We'll get through this. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 3. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.